Bago tayo magsimula sa content natin para sa ngayong araw na to, gusto ko lang kayong alukin netong binibenta ko nga pala na templates. One-time payment lang siya at magkakaroon ka na ng access dito sa aking template collection. At talagang sinasabi ko sa inyo, kapag bibili kayo ng mga templates, siguraduhin nyo na magagamit nyo yung mga template na i-avail ninyo at siguraduhin nyo na hindi mga basura yung laman ng mga template na i-avail ninyo. Inuulit ko, ito ay one-time payment for lifetime access. Sobrang daming nakalagay dito. Merong Canva template, Photoshop template, etc. etc. May mga softwares pa dito na talagang magagamit mo talaga. Message nyo lang ako sa aking Facebook page, mga tropa, kung gusto nyong mag-avail neto dahil extended yung promo price natin ng 1 week. So ayun lang, simulan na natin yung content natin. May nag-comment nga pala sa atin dito. Shoutout sa'yo, Anton Raymundo. Sabi niya dito, problem ko sa Epson ay mechanical issue daw. Palagi daw nagja-jam. So eto, sobrang dami kong mga nababasa dito at kahit papano nung sinimulan natin yung pagko-content natin dito sa ating YouTube channel na tungkol nga sa mga Epson printer, dumami na yung kahit papano na lumakas yung loob na gumamit ng Epson printer. At sinasabi ko sa inyo, hindi kayo magsisisi na gagamitin nyo yung Epson printers para sa inyong mga itatayo or mga i-start na printing business. So ngayon sa content natin, isi-share ko sa inyo kung ano yung mga na-experience ko, mga tropa, na mga error, kasi mahirap naman na puro positive lang yung binibigay ko sa mga vlogs ko, di ba? Ibigay din natin yung real shit talaga, meaning yung mga error din sasabihin ko sa inyo. Iisa-isahin ko lahat ng mga na-experience ko simula nang gumamit ako ng Epson. At syempre ngayon as times goes by, kahit papano natututo na ako. At simulan na natin. So dati gumamit ako ng Epson 110 or Epson 120 pa ata yung pangalan nun. At dati syempre hindi pa ako ganun ka, alam mo na, yung medyo student ka pa or as in hindi pa ganun kadami yung pera mo, namamahalan ako sa paggamit ng original ink dun sa aking Epson na 110 or 120 ata, hindi ko na talaga ma-recall. Ibig ko sabihin 300 or 200 plus yung mga original inks nun. So ako nanghihinayang ako kasi wala pa akong idea nun. Kaya gumamit ako ng mga kuyi or yung mga alternative ink na tig sa 10 piso, tig 12. So far so good naman siya. Talagang kapag marami ka talagang piniprint, lalong-lalo na kapag kulay black lang, kasi nung student ka pa talaga, importante na meron kang pang print. So good na talaga yung kuyi. Pero kung may stock ng 1 linggo or 2 linggo or 1 buwan yung printer mo na hindi ka nagpiprint, talagang magbabara at talagang mababad trip ka na ay isipin mo talaga na sira yung printer mo na yon. Ayun yung mga na-experience ko, mga tropa. At syempre naman, nung meron na akong Epson 3110, hindi na ako gumamit ng mga alternative ink. Pero plano ka na nun na mag-pigment ink. Pero syempre natatakot pa ako at kulang pa yung idea ko nun kasi syempre medyo mahal talaga yung Epson 3110. Nabili ko yung Epson 3110 ko, parang mga 7,800. Pero merong voucher nun during that time nung pandemic. Around nakalas ako ng 600 ata doon, pero may shipping fee yung nabili ko, mga tropa. Kaya parang estimate ko, parang mga 6,800 ko ata nabili yung Epson 3110 ko. Pero syempre no, napakalaking halaga nun. Isipin mo kung ipipigment ink mo, baguhan ka pa lang, 'di ba? Nakakatakot kasi may chance nga na masira agad yung printer mo. So nag-original ink muna ako nun, at ang na-experience ko naman using original ink, kagaya ng comment neto ni Anton Raymundo. Sabi niya, palaging nagja-jam. Na-experience ko rin yan yung palaging nagja-jam. Talagang nakaka-bad trip, mga tropa. Isipin mo, magkakano yung mga bond paper tapos sumisiksik lang doon sa pinaka-roller niya, mga tropa. Ang na-experience ko doon, etong copy 1 na to, eto yung pinakapangit na nabili ko na bond paper. Sobrang pangit, mga tropa. Pero depende sa lugar nyo. Dito kasi sa amin, medyo sabihin na natin mataas yung humidity. Kumbaga parang konting init, konting ulan, ambon. Napapansin ko kumukuluntoy na yung mga papel. At etong papel na to, sobrang lakas niyang humigop ng parang yung tipong mga moist. Talagang kinakain talaga ng printer
yung bond paper na to. Sobrang bad trip ko nito mga tropa kasi sinubukan ko to, sobrang mura niya. Sabi ko, itry ko nga to. At ayun, nagja-jam talaga siya. So wag kayong magpapalin lang sa mga murang bond paper. Depende sa lugar ninyo kung mataas yung humidity dyan, kung konting ulan lang din, konting bagyo, 'di ba? Nagmo-moist na. Eto, napakapangit. So may nag-comment din sa atin dati. Pinangdampot na lang daw niya ng etchas ng aso niya. Ako legit 'yon. Pinangdampot ko na lang ng etchas ng pusa ko mga tropa. Etong bond paper na to at ginagawa ko na lang scratch. Sa sobrang inis ko talagang hindi ko na siya ginamit. So no choice talaga. Ayun no. Pero para mapatunayan tong sinasabi ko, subukan yung bumili nito mga tropa. Pero kung gumagana naman sa inyo etong bond paper na to, di good for you kasi nga sabi ko sa inyo, depende sa humidity ng lugar nyo. Dito kasi sa amin talagang kumukuluntoy talaga ng mabilis yan. So far so good, ang ginagamit ko na yung kulay blue, talagang super less yung pagja-jam niya. Eto hindi ako gumagamit na itong kulay red. Sobrang meron din kahit papano na pagpe-paper jam. Pero dun sa kulay blue na hard copy, so far so good. Hindi ako nagkakaroon ng jamming issue. At saka meron pa akong isang papel din na nagamit, medyo maganda-ganda din. Ang pangalan niya ay Paper 1. Paper 1. Ito kasi copy 1. Negative to. Yung Paper 1 maganda din na bond paper kahit papano. Yung iTech na bond paper, medyo negative din sa akin yun. Parang halos parehas sila na itong kulay pula. Kaya ako ang ginagamit ko na talaga, inuulit ko, yung kulay blue. Talagang goods na goods mga tropa. Pumili lang kayo ng pagbibilihan ninyo na maganda yung packaging niya. Minsan dito bumili ko kay Officeworks, yung kantuhan niya medyo hindi safety. Kaya hindi na ako bumibili sa kanila. Ang pinagbibilihan ko yung parang Star Magic ata yung pangalan nung parang Star Mark yung pangalan nung Lazada online store nila. At eto pa ang mga na-experience ko mga tropa sa paggamit ng sticker paper, yung mga edge niya, gugupitin nyo yung pinakakantuhan niya. Kasi kapag ginamit nyo tong quaff, minsan or hindi natin masabi sa mga packaging kapag bumibili kayo, 'di ba, pagka nag-online kayo, yung edge niya talagang sablay, meaning parang ganito yung nangyayari. Ayun medyo may damage siya. Kung nakikita nyo dito, huwag kayong gagamit ng photo paper, sticker paper na merong ganito. Tanggalin nyo yan, ikat nyo yan para hindi masira yung inyong mga printer. Kasi pag ginamit nyo to na isinalpak nyo sa inyong mga printer, yung merong ganito yung dulo, ang tendency niyan, tatama yan sa printer head. Ayan yung isa sa mga na-experience ko na nagiging error ng printer. So halimbawa, natapos na yung print netong item natin na to, yung kasunod na pagpiprintan mo, ang pangit na ng output niya. So ang nangyayari, ang ginagawa ko, once na nag-paper jam or nakapag-print ako ng ganito, tapos nakita ko yung output medyo sablay, ang sunod kong ginagawa ay nag-head clean na agad ako. Hindi ko agad siya pinagpiprintan. Hindi ko agad ginagamit yung printer na yon. Kasi, di ba isipin nyo, eto yung ilalim ng printer head, may mga sumayad side sa kanya. Kumbaga yung mga ink na nandun, maaari pang madamage yung printer head ninyo. So, kailangan mo muna siyang i-clean head para maging smooth ulit. So, next print nyo, kung merong pangit ulit yung edge, i-cut nyo na yon. Or, worst case scenario, kung puro ganun yung set na nabili mo, ay bumili ka na ulit ng bagong set ng photo paper, sticker paper, diba? Wala kang magagawa para syempre tumagal yung lifespan ng printer mo. So, eto pa napansin ko medyo merong bagong packaging ata tong si Quaff. Hindi ko pa natatry tong Quaff na vinyl na to, pero yung luma ay natry ko na at talagang sobrang pangit. Eto yung mga ganyan. Pero mga tropa, yung transparent kahit papano medyo lumalaban. Puwera na lang dun sa vinyl na matte at glossy ng Quaff. Sobrang pangit. Yung transparent, so far so good. Ayun yung mga na-experience ko. Sumasablay yung sa glossy na Quaff at lalong-lalo na yung pinakakantuhan nga nito. Kapag lagi kayong nagpiprint na sumasabit yung mga media or sticker, photo paper sa inyong printer head, maaaring masira at madamage talaga yung printer head mo. Worst case scenario, magpapalit ka ng printer head. So, ang ginagawa ko na lang din, ayun nga, kahit iTech
may experience mo yung bagay na ganito, yung merong sablay yung dulo. So no choice ka talaga doon, kailangan mo siyang i-cut. Pero so far so good, stay pa rin ako ng iTech vinyl ang ginagamit ko. So ayun yung mga na-experience kong error at kung papaano ko na nakukuha yung error na yon sa pagsablay ng print. So eto pa, ang na-experience ko ding error yung para siyang dull, meaning maputla, parang maputla yung kulay na yon. Halimbawa, eto kulay pula, medyo may pagka-pink siya. Ayan, may experience mo yan kapag kulang na yung laman nung ink dun sa damper mo, kagaya netong sa video na to. So kailangan mo siyang higupan gamit yung syringe para mapuno yung damper ninyo. So huwag kayong masasanay na kulang yung laman ng mga inks dyan sa inyong mga damper at sa inyong mga ink tank. Lagi dapat puno yan. Huwag nyong papababain hanggang dun sa pinakagitna. Kung malapit na sa pinakagitna, mga tropa, i-refill nyo na. Huwag na kayong manghinayang. Meron akong napanood na nagbablog, para siyang, ewan ko, Becky Wap ata yung nagbablog na yun. Nakalimutan ko yung YouTube channel niya. Meron siyang tindahan, parang sabi niya, inuubos daw muna niya yung laman nung kanyang ink tank bago siya mag-refill. Kung napanood nyo man yon, kung sino yung YouTuber na yon, wag nyong gagayahin yon. Kailangan laging puno as is yung inyong mga ink tank. Wag kayong manghihinayang na konti pa, kaya pa yan. Dagdagan nyo at dagdagan nyo na agad, mga tropa. So ayun lang. At eto pa, no, lagi nyong lilinisin yung cupping station. So dati hindi ko talaga pinapakailaman yung cupping station kasi parang weird, di ba? Pag narinig mo cupping station, ano yun? Ganon din yung nangyari sa akin. Hindi ko alam yung cupping station, pero may nag-message sa akin, sabi niya, boss, paano ba magpalit ng cupping station? So ako naman, sabi ko, tropa, hindi ko pa kasi na-experience yan, hindi ko alam yan. Tapos mga tropa, parang next day, ipinakita niya sa akin yung cupping station. Ayun nga, nakapagpalit na siya, and super thankful ako sa kanya kasi inaalagaan ko na yung cupping station ko. Unlike before, hindi ko talaga yung pinapansin. Napaka-importante pala nun. Tsaka yung inyong mga printers, dapat kung gagamit kayo ng alternative ink na dye ink or gagamit kayo ng pigment, sublimation, mga ganyan, kailangan meron kayong external waste ink tank. Lagi kayong mag-i-install niyan. Pero sa ngayon, yung mga bago kasing models ng printer ni Epson, sobrang hirap baklasin or medyo bubutasan mo pa talaga or may mga tweaks ka pang gagawin, lalo na sa mga 805, 11050, di ba? Yung may mga maintenance box, medyo may mga gagawin ka pang mga technique. Pero may mga mangilan-ngilan ako na nakikita naman na nakakapag-install ng waste ink tank sa mga bagong models ngayon ng printer. And then hopefully next year makapag-avail ako ng Epson 8050 para sa aking i-start ulit na photo booth printing business. Babalitaan ko kayo doon kung anong ink yung gagamitin ko. Pero so far, sa tingin ko, baka mag-original ink lang din ako doon sa aking Epson 8050 next year. Bibili ako nun. Medyo mahal pa kasi ngayon at mahina pa yung supply. Syempre, kapag mahina ang supply, medyo mahal ang presyo, di ba? Ang mga isa pang na-experience ko, yung waste ink tank niya, yung mga sponge. So dati hindi ko alam yon. Wala akong idea doon. So sigamit lang ako ng sigamit. Ito ang tip ko sa inyo. Every time na magre-reset kayo ng inyong mga printer, 'di ba, kapag na-encounter niyo yung message na to, your ink pad is nearly at end, 'di ba? Mga ganyan eme. Kapag i-reset niyo 'yan, kailangan linisin niyo na rin mismo yung inyong mga waste ink tank kung wala kayong mga external. Yung mga sponge diyan sa mga Epson 121, 3210, 5290, linisin nyo yun. Hugasan nyo lang gamit yung tubig or pwede nyong gamitan ng Joy. Basta mga liquid soap, linisan mo or tubigan mo lang ng tubigan, pigaan mo. Pero kung maarte ka, palitan mo naman. Sobrang mura lang din naman nun, 200, 150. Wala namang kaso yun kahit mga hindi na original yung ilalagay mo na foam doon. Yung iba nga ang ilalagay lang mga tissue. So, ayun, ano pa ba yung mga na-experience ko dito? Kapag nagkaroon talaga lagi ng paper jam, ugaliin mo na mag-head clean. Huwag mo na siyang sundan pa ng susunod na print. Ganun yung ginagawa ko talaga. At make sure na yung ilalagay mo na bond paper, hindi siya gusot-gusot. At kung gagamit kayo ng mga A4, ilak niyo maigi. Meron siyang parang kulay blue, nagigets nyo ako, para siyang merong locking. Diba kapag short yung ilalagay mo, stable lang na short na ganon. Kapag naglagay sa gitna
pipit na, hindi mo na isisikipan. Pero pagka gumamit ka ng A4, kapag printer mo ay Epson 3210, 5290, kailangan mo siyang sikipan para mag-fit yung A4 para hindi siya gumagalaw. Kasi ang nangyayari kapag hindi mo inilock yung A4, yung kulay blue yon mga tropa, yung panglock doon sa lagayan ng bond paper, kapag hindi mo nilock yon, ang tendency dudulas sa parting dulo, tumatabingi siya. At kung gagamit ka ng mga 4R, 5R, kailangan talaga nakalock para straight lang yung daloy ng inyong mga piniprint. So ano pa ba ang mga na-encounter kong error? Kapag nag-print ako ng 500 na isang rim, ibig sabihin 500 na pieces ng bond paper, I mean tuloy-tuloy na printing as in madami, na-encounter ko, bumabagal yung printer ko. So ang ginagawa ko doon, pinapatay ko lang muna yung machine ko, nire-rest ko siya ng kahit papano mga 5 minutes, diba? Tapos tuloy-tuloy na lang ulit. At minsan meron akong nire-reset dito mga tropa sa aking task manager. Hanapin nyo lang dito yung parang ang pangalan niya ay spooler. Hanapin natin dito kung makikita natin. Eto no, yung mga ganyan. Basta spooler yung pinaka .exe file niya or sa services ata yon. Hanapin natin dito. Minsan kasi hindi ko, eto to. Ayan, yung spooler na yan, wag nyo tong i-disable kasi ito, konektado yan sa inyong mga printer. Kung medyo bumabagal na yung inyong printer, napapansin nyo, i-restart nyo lang siya or i-stop nyo to, click nyo yung stop tapos i-start nyo siya ulit para mag-reset. Or kung ayaw nyo naman, edi mag-restart kayo mismo ng computer nyo at mag-restart kayo ng inyong mga printer. Ganyan yung ginagawa ko kapag medyo bumabagal yung pag-print ko ng etong mga printer na to, Epson 5290 at Epson 805 ko. Pero syempre, kung hindi na umi-effect yung pag-restart nito, naririnig-rinig ko dyan sa mga ibang technicians, sa mga ibang vloggers, meron ng sira yung parang CRB, CR motor ata, basta yung motor niya para gumana yung pag-print niya doon. Hindi ko pa kasi na-experience na magpalit nun mga trope. So far so good to mga printer ko eh. So ayun lang, siguro sa mga meron pang nakaka-experience ng error, idagdag nyo dyan sa comment section. Pero ayun lahat ng mga na-experience ko, thankful pa rin ako. Sobrang ganda pa rin talaga ng Epson printer, unlike sa mga previous ko na nagamit na HP, mga ganyan. Si Canon, okay din yung Canon G1010. Pero syempre yung quality ng prints niya ay pangsaktuhan lang talaga. So kung meron pa akong maidadagdag ng mga error at mga na-experience ko, so far wala na akong masyadong maalala. Yung pa pala sa may cupping station talaga, the more na lagi kang nag-head clean, the more na merong tendency ay mapudpod yung parang mechanism nyo doon. Etong video na to, ayan, tinatanggal yan, aayusin mo yan kasi pag lagi kang nag-head clean, minsan naiipit yung hose na yan, yung medyo kulay itim dyan na hose, papunta yan sa waste ink. Ayan, at yung mechanism na yan, napupudpud ga yan, ang ginagawa, inaayos siya, kinakayod para magpantay ulit yung ikot niya. So, siguro sana naman hindi nyo ma-experience yun kung wala kayong mga idea. Ayun kasi talaga yung magiging consequence kapag lagi kayong head clean, yung mechanism na yung cupping station na yan, maaaring magkaroon din ng sira-sira. Pero no choice ka talaga eh. Kung lagi kang nag-head clean, kapag pigment ink, talagang mag-head clean at mag-head clean ka talaga dyan. At inuulit ko, kung may mga error pa kayo ng mga na-encounter sa mga series ng Epson ng 120, 3210 at 5290 na mga series na yan na mga printers, comment down below. Wala akong masasabi sa inyo na errors sa mga workforce printer kasi hindi pa naman ako user niyan. Wala pa akong masyadong details dyan. Yung partner ko lang before, no, ayan, merong details yun. Kaso wala akong masyadong idea talaga sa workforce, yung dati ko lang na partner, no. Hindi ko naman siya masyado kinukulit dati kasi wala pa akong trip masyado nun sa printing business. Neto na lang din. Ano pa ba na pwede kong ma-suggest or pwede kong ma-share sa inyo ng mga na-experience kong error? So far, yung sa EDF, yung automatic document feeder sa taas ng Epson 5290, kailangan yung pagkakalagay mo talaga din doon ay pit na pit. Huwag mo siyang itutulak. 'Di ba? Ilalagay mo yung papel kasi minsan kapag tinulak mo ng todo na may pores,
kinakain siya. Basta parang idikit mo lang siya ng ganon, ilapat mo lang siya ng ganon, tapos ilak mo yung parang maging pit kapag A4 yung gagamitin mo. Ayun. At huwag kayong maglalagay ng medyo gusot na gusot talaga. So, ang ginagawa ko, kung medyo gusot na gusot talaga yung ini-scan ko na itong nakaraan, ang ginawa ko, inattach ko muna yung medyo gusot na bond paper sa bagong bond paper. So far, so good. At huwag nyong sasalangan ng sobrang kapal yung ADF nyo. Siguro mga 10, pinaka-maximum na yan. 10 bond paper lang na matitino, yung hindi masyado gusot-gusot. Huwag kayong magsasalpak ng sobrang dami dyan, 20, 30. May limit yan yung ADF. Pero pinakamarami kong naisalpak dyan, hindi ko maalala, parang mga 15 page. Hindi ko na masyado maano. Kasi nung una, sobrang kapal nung nilagay ko, parang mga 20, parang nag-error. 10 page lang gawin nyo para safe. So far, so good. Ang Epson printer kasi mga tropa, napakagandang printer kasi sobrang dami niyang mga replacement. Ayun kasi yung pinakamagandang qualities niya, no? Ang dami niyang replacement diyan at ayun yung binabash sa kanya, meaning sinasabi na sirain daw si Epson kasi ang dami daw mga replacement na mga parts. Hindi nyo ba alam mga tropa, yung maraming replacement na parts, it's a good thing sa inyong mga equipment or kung anong mga appliances ninyo diyan. So, i-example natin mga tropa sa cellphone. Halimbawa, meron kang brand new na Samsung S2620 or kung anumang model ng Samsung. Once na masira yung LCD mo mga tropa or kung anuman type yung LCD niya, hindi mo yan basta-basta maipaparepair kung saan-saan. Kailangan pang i-orders yan abroad or kung merong stocks, diba? Sobrang hirap at saka sobrang mahal. Ayan yung kinagandaan sa Epson. Napakadali niyang bulat-latin. Even wala kang alam sa mga paggamit ng screwdriver, wala kang experience sa kahit ano, kayang-kaya mo siyang i-repair, basta meron ka lang kahit papanong pag-uutak, di ba? Meaning yung parang common sense, di ba? Kung meron kang konting common sense, kayang-kaya mo nang i-repair yung mismong printer mo. At hindi nakakatakot, bulat-latin, konti lang yung tornilyo, iaangat mo lang. Unlike sa brother printer, napaka-complex talaga ng kanyang structure. Talagang yung tipong iaangat mo yung hard plastic, nakakatakot dahil baka masira mo mismo. Yun mga tropa, sana ayan yung tandaan ninyo. Hindi sirain si Epson, nagkataon lang talaga na mass production yung mga pang replacement sa kanya, kagaya ng mga ang daming mabibili dyan na Epson hose, di ba? Pag nasira yung ano niya, yung hose or etc. It is a good thing. Hindi siya sirain, nakadepende pa rin yan sa paggamit mo at kung paano mo siya gagamitin. Ayun, sana yung tandaan nyo. Sa mga natatakot bumili ng Epson printers, bahala na kayo dyan, no? Pero sana magsilbing details to, itong mga pinagsasabi ko, na para hindi rin kayo matakot sa Epson printer. At sinabi ko naman sa inyo, yung talagang mai-experience nyo as times goes by, no? Huwag tayong puro magagandang mabubulaklak na salita. Sabihin nyo rin yung mga tunay na na-experience nyo, kaya pangit, mga ganyan, di ba? Pero hindi mo naman pwedeng sabihin na may experience din ng iba yon. Depende pa rin. Pero at least, kung na-experience nyo man yung mga pangit na experience dyan sa paggamit ng Epson printers, ay nandito naman din yung YouTube channel natin para i-correct kung paano yung mga gagawin ninyo. Yung iba kasi dyan may mga annual support, pero kapag ka i-chat mo, i-snabin ka lang, no? Porket nakapag-avail na ng mga produkto, di ba? Pero hayaan na natin sila, no? So ayun na lang, dito na natin tatapusin to. Sana nakatulong tong details ko na to, kahit small details lang to. Or kung natakot man kayo sa mga sinabi kong mga errors na na-experience ko, hindi para sa inyo tong Epson printers. Mag-iba na lang kayo. Like, share, and subscribe. Bye-bye. Huwag mong papauto. Chill lang, relax, ngiti. Chill lang, relax, ngiti, ngiti, ngiti. Chill lang, relax, ngiti. Kahit buhay di ganun kadali. Purchase your tracks today. Chill lang, relax, ngiti.